Kristyanismo. Sa karamihan ng sangay ng Kristyanismo, pinaniniwalaan na ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan pagkatapos mamatay. Maraming Kristiyano ang naniniwalang may paghuhukom kung saan malalaman kung mapupunta ang tao sa langit, impyerno, o pansamantalang paglilinis tulad ng purgatorio sa Katolisismo. Ang langit ay inilalarawan bilang walang hanggang presensya kasama ng Diyos, habang ang impyerno ay hiwalay sa Kanya. Sa huling araw, may konsepto rin ng muling pagkabuhay ng mga patay at huling paghuhukom, Islam. Sa Islam, nagsisimula ang buhay sa kabilang mundo agad. Pagkatapos ng kamatayan, dumaraan ang kaluluwa sa libingan, kung saan may pagtatanong mula sa mga anghel tungkol sa pananampalataya at pamumuhay ng tao. Pagkatapos nito ay hinihintay ang araw ng paghuhukom. Ang mabubuting tao ay papasok sa paraiso na puno ng kapayapaan at gantimpala, habang ang masasama ay mapupunta sa impyerno bilang kaparusahan sa kanilang mga ginawa. Hinduismo. Sa Hinduismo, hindi nagtatapos ang buhay sa kamatayan dahil naniniwala sila sa reinkarnasyon. Ang kaluluwa ay muling ipinapanganak sa bagong katawan batay sa karma o bunga ng mga ginawa sa nakaraang buhay. Ang mabuting karma ay maaaring magdala sa mas magandang buhay, habang ang masamang karma ay maaaring magdulot ng paghihirap. Ang pinakahuling layunin ay makamit ang moksha, isang kalagayan ng paglaya mula sa walang katapusang siklo ng kapanganakan at kamatayan. Budismo. Sa Budismo, ang kamatayan ay bahagi lamang ng tuloy-tuloy na siklo ng muling pagsilang. Hindi tulad ng ibang relihiyon, hindi nakatuon ang Budismo sa permanenteng kaluluwa kundi sa pagpapatuloy ng kamalayan at karma. Ang kilos at pag-iisip ng tao habang nabubuhay ay nakaapekto sa susunod na kapanganakan. Ang pinakamataas na mitiin ay maabot ang nirvana, isang estado ng ganap na paglaya mula sa pagdurusa at reinkarnasyon. Hudaismo. Iba-iba ang pananaw sa Hudaismo tungkol sa buhay. Pagkatapos ng kamatayan, may ilan na naniniwala sa isang espiritual na mundo kung saan nananatili ang kaluluwa kasama ng Diyos. May konsepto rin ng muling pagkabuhay sa hinaharap. Hindi gaanong detalyado ang paglalarawan ng langit at impyerno kumpara sa ibang relihiyon dahil mas nakatuon ang Hudaismo sa pamumuhay ng tama habang nabubuhay. Sikhismo. Sa Sikhismo, naniniwala rin sa reinkarnasyon at karma. Ang kaluluwa ay paulit-ulit na ipinapanganak hanggang makamit ang ganap na pagkakaisa sa Diyos. Ang mabuting pamumuhay, katapatan, at paglilingkod sa kapwa ay mahalaga upang mapalapit sa espiritual na kalayaan. Kapag nakamit ito, hindi na muling isisilang ang kaluluwa. Taoismo. Sa Taoismo, ang kamatayan ay itinuturing na natural na bahagi ng balanse ng kalikasan. Maraming naniniwala na ang espiritu ay nagpapatuloy sa ibang anyo pagkatapos ng buhay. Ang pagkakaisa sa tao o sa natural na daloy ng universo ang pinakamahalagang layunin. Dahil dito, hindi gaanong binibigyang diin ang parusa o gantimpala pagkatapos ng kamatayan. Shinto. Sa Shinto ng Japan, naniniwala silang ang mga yumao ay maaaring maging espiritu o kami na patuloy na konektado sa kanilang pamilya at lugar. Ang mga ninuno ay iginagalang at pinaniniwala ang maaaring magbigay ng proteksyon sa mga nabubuhay. Ang ritual at pag-alala sa mga yumao ay malaking bahagi ng relihiyon, mga sinaunang Ehipsyo. Para sa mga sinaunang Ehipsyo, napakahalaga ng paghahanda sa kabilang buhay. Naniniwala silang ang kaluluwa ay huhusgahan batay sa kabutihan ng puso, laban sa balahibo ng katotohanan. Kapag pumasa, makapapasok ang tao sa isang mapayapang walang hanggang buhay. Dahil dito, gumagawa sila ng mummy at malalaking libingan upang ihanda ang katawan para sa kabilang mundo. Norse mythology. Sa paniniwala ng mga Viking, iba-iba ang destinasyon ng tao pagkatapos mamatay depende sa paraan ng kamatayan at pamumuhay. Ang mga mandirigmang namatay sa labanan ay maaaring mapunta sa Valhalla, isang dakilang bulwagan ng mga bayani. Ang iba naman ay maaaring mapunta sa ibang kaharian tulad ng Hell, na hindi agad nangangahulugang lugar ng pagpapahirap, kundi mundo lamang ng mga yumao. Katutubong paniniwala. Maraming katutubong relihiyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang naniniwalang nagpapatuloy ang espiritu pagkatapos ng kamatayan. Madalas ay konektado ito sa kalikasan, mga ninuno, at espiritual na mundo. Ang mga yumao ay pinaniniwala ang maaaring gumabay, magbantay, o minsan ay magdala ng babala sa mga nabubuhay depende sa relasyon nila sa komunidad. Ateismo. Sa pananaw ng maraming ateista, walang tiyak na relihiyosong paliwanag tungkol sa buhay. Pagkatapos ng kamatayan, karaniwang pinaniniwalaan na ang kamalayan ay nagtatapos, kasabay ng paghinto ng katawan at utak. Para sa ilan, ang kahulugan ng buhay ay nakita sa mga alaala, epekto, at pamana na naiiwan sa ibang tao habang nabubuhay.